sa utos ng kanyang kamahalan. Ang emperador, si Taylor Young, kahit babae, ay pumalit sa tungkulin ng kanyang ama at sumanib sa hukbo. Nagsuot siya ng uniforme ng lalaki, ginulo ang likas na kaayusan. Sumuway siya sa tradisyon at nilabag ang mga tuntunin ng lipunan. Ang ganitong panlilinlang at paghihimagsik laban sa trono ay mga kasalanang hindi mapapatawad. Ang parusa ay ang pagbitay sa buong pamilya niya. Ganito ang pasya. Bitayin sila. Kumpleto na ang pagdikit ng host. Matagumpay ang paglalakbay sa panahon. Dinastyang Wilson. Narito ang buod ng sitwasyon. Madalas sumalakay ang mga banyagang kaaway. Walang kakayahan ng emperador. Hawak lahat ng kapangyarihan militar ni Prinsipe Umar. Lalaki ang may hawak ng lipunan. Napakababa ng tingin sa mga babae. Sirang-sira na ang balanse ng kapangyarihan. Nasa bingit na ng pagbagsak ng dinastiya. Pinagana na ang pinakahuling misyon. Gawin ang lahat para mabuhay. Umupo sa trono bilang Imperatrix. Ipaglaban ang mga babae saan mang dako. Pahabain ang kapalaran ng Dinastyang Wilson. Ano ba to? Emperatrice daw? Ubusin mo yan, tapos pumirma ka. Sige na, inumin mo? Si isa pa. Sige na, please. Walang-wala lang naman ako sa totoong buhay. Tapos gusto nyo pa akong gawing emperatrice sa mundong kontrolado ng mga lalaki? Sober naman ang tiwala mo sa akin. Panimulang pakete para sa baguhan. Pangunang anting-anting na panangga. Na-load na ang pangunahing kalaman. Simula, 100 puntos. Napakadelikado ng kasalukuyang paligid. Kailangan gumalaw kagad. Gamitin ang anting-anting na panangga, 30 segundo, kaalaman. Naniniwala sa mga kababalaghan. Sober ang kakulangan sa pagmamahal ng ina at pakiramdam ng seguridad. Taylor. Simulan na. Wala na ring takas sa kamatayan, kaya isagad na lang. Hahaha. Kaharap ang kamatayan. Bakit ka tumatawa? Tawa ako kasi ipinanganak ako sa ganitong magulo at hindi patas na mundo. Loyal naman ako palagi. Pumalit sa ama ko sa hukbo. Naglingkod sa bayan, pero pinaratangang babae ako. Kaya buong pamilya ko papatayin. Diyos na mismo ang dapat humagulgol sa katsapangan na to. Hindi ako ang mamamatay ngayon. Ikaw ang mamamatay. Walang kwenta. Pustahan tayo? Anong pustahan? Pusta ako. Hindi mo ako mapapatay ngayon. Hindi ako pumupusta sa patay. Mga gwardiya, isagawa ang pagbitay. At sino na ang anting-anting na panangga ng sistema? Pantay ang langit para sa lahat. Prinsipe Umar, natalo ka. Nagkataon lang. Nakaiwas ka sa kapahamakan. Mga gwardiya, isagawa ulit. Ano ba ito? Lumaban ako bilang lalaki, sumabak sa digmaan. Pero ang nangyari, buong pamilya ko ang pinatawan ng kamatayan. Parang hindi patas ang langit sa akin. Ang langit ay kakampi ko. Lalaki ka? Imposible. Ang mga pinagkakatiwalaan kong tao mismo ang nagkumpirma ng iyong pagkakakilanlan. Walang pagkakamali. Kaya pala, Prinsipe Umar, nalalapit na ang oras mo pero wala ka pa ring alam sa nangyayari. Ang mga taong nasa paligid mo, hindi dapat pagkatiwalaan. Ang kapal ng mukha mo? Prinsipe Umar, huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Ako mismo ang nagpatunay kung sino talaga siya. Siya ay... Prinsipe, yung kidlat sa langit nagpakita ng kakaibang senyales. Kung hindi ka pa rin naniniwala, nakikiusap ako, bigyan mo ako ng pribadong silid para masuri mo ng sarili mo. Pribadong silid? Bakit hindi mo kayang ipakumpirma ang pagkakakilanlan mo sa publiko? Sinabi ko na, may traitor sa tabi mo. Nakikiusap ako, bigyan mo ako ng pribadong silid. Hindi lang pagpapatunay na inosente ako, may lihim din ako na kailangan kong sabihin sa iyo ng sarilinan. Lihim? Ang lakas ng loob mo at may pakana ka. Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Mga gwardiya, dalhin siya. Ako ang magsusuri mismo. Grabe, ang anak kong babae naging lalaki. Ang misyon ko ay maging reyna. Si Prinsipe Umar ang namumuno sa buong militar. Pwede siyang maglunsad ng kudeta at agawin ang trono kahit kailan. Kailangan kong makuha ang tiwala niya paunti-unti.
Kapag natulungan ko siyang maging emperador, doon ko siya ibabagsak. Sa wakas, nalampasan ko ang unang pagsubok. Ito ang silid ng interogasyon ni Umar. Sige lang, paano mo gustong beripikahin? Prinsipe Umar, bago ang body check, may gusto akong sabihin. May kinalaman ito sa iyong buhay at kaligtasan. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong sabihin. Malapit ka nang mamatay tapos sinusubukan mo pa rin akong takutin? Hindi kita tinatakot. Nagpadala ang langit ng kulog bilang babala? Iniligtas ang buhay ko, o baka gusto lang akong gawing tagapagsabi sa'yo? Sa 3 talampakang ilalim ng balon sa timog silangang bahagi ng iyong bahay, ang bagay na inilibing mo, kailangan ng ilipat. Kung hindi, sa loob ng 3 araw, may madugong kamalasang mangyayari. Malalangkad ang matagal ng sikreto ng Eastern Palace. Sino ka? Sino ang nagpadala sa'yo? Magsalita ka. Nabitag ko siya. Prinsipe Umar, andon mismo ang bagay na iyon. Makikita mo ang lahat sa sarili mong mga mata. Tungkol naman sa kung sino ako, paano kung beripikahin muna natin ang pagkakakilanlan ko? Top secret ang mga sikretong iyon. Paano niya malalaman? Talaga bang tadhana ito? Sige, gusto kong makita. Kung ano ang tinatago mo sa ilalim ng balat na yan. Ubarin mo. Sistema, bilis-bilisan mo. I redeem ang mimicry spray. Kumpirmado na ang puntos. Matagumpay ang pag-redeem. Bilang pababa bago gamitin, 59 segundo. Sagad o wala. Taya ako na mas natatakot siya sa lumang iskandalo sa silangang palasyo kaysa gustuhin niya akong patayin. Taya ako na mas gusto pa niyang malaman kung saan galing ang sikreto. Prinsipe, bago ang inspeksyon, hihingi lang ako ng huling tanong. Kung malaman mong lalaki ako, maaari mo bang tiyakin ang kaligtasan ng pamilya ko? Kung hindi? Mas mabuting suotin mo na lang itong uniforme ng bilanggo. Patay din naman ako sa huli. Bakit ko pa kailangan tiisin ang kahihiyan? Hindi ko kailangan. Mangakong kahit ano sa'yo. Ubarin mo na. Kung hindi, ako na mismo ang gagamit ng mga gamit na to para piliting hubarin ang damit mo. Naku, kulang na ang oras. Ang pakiramdam na totoo ito. Prinsipe, hindi mo talaga gusto ang mga lalaki, di ba? Isuot mo to. Buti na lang, muntik na. Ngayon, sagutin mo ang tanong ko. Sino ka ba? Paano mo nalaman ang tungkol sa balon at ang mga lumang lihim sa silangang palasyo? Iyon ay gunaw. Sakuna? Sa bitayan, tinamaan ako ng kidlat. Nang muntik na akong mamatay, parang humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko. Nakita ko ang mansyon mo, 3 talampakan sa ilalim ng timog silangang balon. Yung bakal na kahon na nagliliwanag ng malamig at masamang ilaw, at ang pulang-pulang galit na bumabalot doon, kasama ang mga iyak ng matandang kaluluwa mula sa silangang palasyo. Tuloy mo. Babala yun galing sa taas. Kapag hindi iyon inalis, sa loob ng 3 araw, dadanak ang dugo dahil sa sakuna. Mauulit ang kasaysayan. Tagapagdala lang ako ng mensahe ng tadhana. Tadhana ba talaga yon? O baka naman may tao sa likod niya na pati mga sikreto na to, alam niya? Sige, makikipagsapalaran ako sa'yo. Hindi ko gagalawin ang bakal na kahon. Kapag naging totoo ang hula mo at may mangyaring sakuna, maniniwala ako na totoo ang sakuna. Pero kung hindi, ipapahila ko sa 5 kabayo ang buong pamilya mo. Ang tigas talaga ng ulo ng prinsipe na to. Handa siyang malagay sa peligro makapagsubok lang sa akin. Tatanggapin ko na. Isang pakiusap lang, prinsipe, pansamantala mo sanang protektahan ang pamilya ko. Handa akong maging pinakatapat mong espada. Mga guwardiya, dalhin siya at ikulong sa pavilion ng Silvath.
Bantayan niyo ng mabuti. Walang lalapit hanggat walang utos ko, kahit langaw, hindi makakapasok. Isa pa, patawan ng parusa ang nagbintang kay Taylor. Apo. Halos mabisto na ako. Grabe, nakakatakot talaga si Umar. Ang Silvoth Pavilion, mahigpit ang seguridad, pero kahit paano, ligtas muna ngayon. Kailangan kong gamitin ang 3 araw na to para maplano ang susunod kong galaw. Yung landas para maging Empress, talagang parang impyerno, walang biro. Sino yan? System, pakianalisa ang laman ng note. Gusto mo bang kunin ang revealing potion? Oh. Mahigpit ang mga bantay sa tirahan ng prinsipe. Ito lang ang paraan para makontak siya. Galit na galit ang prinsipe ngayon. Nagpadala na siya ng tao para imbestigahan ang balon. Dapat sobrang mag-ingat ka. Pagkalipas ng 3 araw, may spring hunt ang pamilya ng hari. May inihanda ng ambush ang Prime Minister. Lahat ng prinsipe, babarilin. Mag-ingat ka palagi. Jane Green. Si Jane ang personal mong katulong. Magkasama kayong lumaki. Para mo na siyang kapatid. Nang sumali ang original sa army, nag-volunteer si Jane sa tirahan ng prinsipe bilang katulong para lang makakalap ng impormasyon. Kaya siya talaga ang kinakampi kong spy bestie na inilagay ko sa tirahan ng prinsipe. Sa spring hunt, darating mismo ang emperor. Pwedeng mag-iba ang takbo ng mga bagay. Spring hunt. Your Majesty. Naintindihan ko. 3 araw mula ngayon, ako na mismo ang hahawak ng direksyon sa gulong-dugong ito. Umar, ngayon pa lang, nagsisimula ang laro. Prinsipe Omar, narinig ko na kamakailan kang nakatanggap ng isang hula mula sa mga ilaw ng karunungan. Sinasabi nitong makakakita ako ng dugo ngayon. Sinusumpa mo ba ako? Mahal ka, pakiusap, hayaan mo niyo ako magkalmar. Babala ng langit ay hindi masamang palatandaan. Ito'y palatandaan ng masaganang swerte. Ang pagdanak ng dugo na ito hindi sasaktan ng tunay na dragon. Ito'y lilinis sa mundo at aalisin ang mga lihim na taksil sa inyong karangalan. Kayong Maharlika ang hinirang, pinoprotektahan ng lahat ng espiritu. Ang binatang ito, talagang nakakatuwa. Paano mong nagawa? Nagpapakalat ka ng masasamang kasinungalingan. Higit pa sa ginto ang halaga ng Maharlika. Paano mo magawang manghula ng kapalaran dito ng basta-basta? Kung masaktan man ang Maharlika, kahit kaunti lang ngayon, susunugin kita gamit ang apoy ng salamangkero at pupurahin ang lahi mo ng buo. Nangyari na ang hula sa dugo. Maharlika, maaari na kayong manggaso ng payapa ngayon. Dahil nagpakita na ang mabuting palatandaan, simulan na ang pangtagsibol na panghuhuli. Ipakita ang mga galing ninyo at huwag sayangin ang magandang araw ng tagsibol na ito. Tara na. Tara na. C. Dumating na ang madugong sakuna. Protektahan niyo ako. Taylor, ilabas mo na agad ang Maharlika dito, bilis. Dugo. Totoong nangyari nga. Ang tigre ay dinala dito ni Prinsipe Umar. Posible bang ikaw at si Umar ang nagplano laban sa akin? Mahal na Ginoo,
Kung gusto ka talaga niyang patayin, bakit niya isinugal ang buhay niya para iligtas ka? Mahal na Ginoo. Ang totoong traitor ay nandoon. Nagtaksil si Andy sa bayan. Papatayin ang buong pamilya niya. Ayos ka lang po ba, mahal na Ginoo? Mahal na Ginoo, pakitignan po ito. Ito ang pansariling tatak ni Alan. Ang galing mo, punong ministro. Ang talas ng galaw mo, pinagawa mo pa sa iba ang marumi mong trabaho. Isang tira, 2 ibon. Takpin siya. Gusto kong masiyasat ko ng buo. Huwag titigilan hanggat walang natitirang sikretong hindi nalalaman. Tapos na ng host ang natatagong misyon na protektahan ang emperador. Mas mataas na ang tingin nila Umar at ng emperador sa iyo ngayon. Ginawaran ka ng 1,000 puntos. Saktong-sakto talaga yung oras ng pag-atake ng tigre. Galing mismo sa tamang direksyon yung palaso na yon. Paano mo naman na-predict lahat ng tunang sobrang eksakto? Sinabi ko na sa'yo dati. Ako ang talim mo. Hindi kailangan mag-isip ng talim. Kailangan lang nitong tumama sa lalamunan ng kalaban. Ikaw ang nanalo sa pustahan natin ng 3 araw. Pero tandaan mo, ako pa rin ang may hawak ng talim dito. Kapag trinato mo ulit ako na parang piyesa lang ako sa laro mo ng chess. Mag-ulat! Nagpadala ng gamot, ang mahal na hari. Pinapatawag ka rin ni mahal na hari sa tolda para tanungin. Dito ka lang. Hintayin mo akong makabalik. Ngayong araw, ang galing mo talaga sa pagprotekta kay mahal na hari. Pinupuri ang katapatan mo. Bibigyan ka ng gantimpalang 1,000 pirasong ginto at 1 bawal ng mga perlas mula timog dagat. Maraming salamat po, mahal na hari, sa inyong kagandahang loob. Tungkol naman sa punong ministro, pagkatapos ng investigasyon, ang kanyang personal na selyo ay totoong ninakaw at ginamit ni Andy. Maging tapat naman si punong ministro sa bansa mula noon pa. Kaya, hindi na kailangan palalimin pa ang isyong to. Ayon sa utos ninyo, Okay naman sa bandang huli ang spring hunt ngayong taon. Mag-impake na tayo at maghanda na pabalik sa lungsod. Opo, Ginoo. Ginoo, tignan niyo po ito. Nang pinapalitan ko yung lalagyan ng mga palaso, nadiskubre ko na ang mamamaslang ni punong ministro ay inukit ang salitang Umar sa buntot ng palaso. Halatang pinaparatangan kanila. Ang talino na ginawa mo, ginamit mo pa ang kamay ng iba para gawin ang madumi mong trabaho. Sinubukan mong ipapatay ako sa pamamagitan ng tigre na yon, habang sinisiguro mong lahat ay makakaalam tungkol sa pagtataksil at pagpatay sa hari. Taylor, simula ngayon, lumipat ka sa katabing pakpak ng bahay ng mga Morrison. Huwag kang aalis sa paningin ko. Prinsipe Umar? Ang galante mo naman ngayon. Hindi ka ba natatakot na ako pa ang pinakamatinding espiya mula sa ibang pamilya? Espiya? Ang tunay na espiya, hindi niya ipapahamak ang sariling buhay para lang magtiwala ako sa kanya. At mas lalong hindi niya ilalagay ang leeg niya diretso sa mga kamay ko. Tandaan mo, ang buhay mo ay akin na. Prinsipe, may masama pong nangyari. Yung bihag mula Belrith, si Aiden Hollis, nagkasakit ng salak. Naka-quarantine siya sa lugar ng epidemya. Inutusan kayo ng kanyang kamahalan na personal na bantayan ang bihag. At siguraduhing ligtas siya. Alam ko, maaari ka nang umalis. Prinsipe, hindi pa rin kayo tuluyang magaling. Hindi niyo dapat pinipilit ang sarili niyo. Ang utos mula kay kanyang kamahalan? Mukha lang itong promosyon. Pero totoo, parang sentensiya ito ng kamatayan. Kaya, ipapasa ko ito sa iyo. Ikaw na ang bahala diyan. Opo, Ginoo.
Gusto kong makita kung gaano ka ba talaga kagaling. Mataas na lagnat, purpura. Hindi ito ordinaryong epidemya. Sistema, agad na magsagawa ng malalim na scan. Suriin ang pinagmulan ng impeksyon. Compound na neurotoxin ang nakita sa katawan. 7 araw na pagkabali. Paunang reaksyon. Pinagmulan ng impeksyon. Hindi alam. Malaking pakana ito. Nilason nila mismo ang bihag. Sinubukan nilang tamaan ang 2 ibon sa isang bato. Hindi lang aalisin ang bihag, pero ilalagay rin sa panganib si Prinsipe Umar at gagamitin ang gulo para simulan ang digmaan. Sir, handa na po ang gamot. Ito ay mula sa bahay ng punong ministro. Nagpadala sila ng tao para hanapin ang antidote para sa bihag. Sinabi nila, para daw ito sa purpura. Setup. Obvious na setup. Sistema. Emergency ingredient scan. Target. Ang gamo. Nakakita ng mataas na concentration ng compound na toxin. 7 araw na pagkabaliw na pinagsama sa mutated na aconite at lacin. Kung sino man ang uminom nito, magiging baliw sa loob ng 15 minuto. Magkakaroon ng lakas na hindi matigil, mawawala ang pagkilala sa pamilya, aagagihin ng kahit sino sa makikita, at mamatay sa atake sa puso. Itong lason, hindi lang para pumatay. Talagang ginawa ito para magdulot ng nakakatakot. Napagkalasan sa bihag, itutulak siyang magsagawa ng massacre sa isang nakakagulat na pagdanak ng dugo. Ang bahay ni Prinsipe Umar at siya, masisira ng tuluyan. Corrupt na opisyal. Nilasan mo ang bihag namin, Aiden. Magsila ka na masunog sa impyerno. May lasa ng talim. Bilis, hulihin mo siya. Punong Ministro, doon sa Bulwagang Ginto, naikalat na namin ang balita tulad ng planong gawin. Ang sabi, nais daw ni kagalang-galang na pumili ng kasintahan para kay Prinsipe Umar. Bilang patunay ng pabor niya, Magaling. Si Umar ay hindi natitinag sa lakas o pagpapaamo. Pero ang mga malapit sa kanya ay siyang kahinaan pa rin niya. Ngayong namatay na si Taylor dahil sa Layson, sakto ito sa pagkakataong mahina ang bantay niya. Ito ang gabing lasing sa Tagsibo. Ito ay walang lasa at hindi nakakalason. Sa simula, nakakaramdam ng init at pagkabalisa ang nalason. Tapos nagiging malabo ang isip nila. Natitira lang ang mga pangunahing pagnanasa. Kung hindi maaagapan agad, magkakaroon ng problema sa daluyan ng enerhiya nila. At masisira na sila habang buhay. ibig mong sabihin, ipapasok mo siya? Oo. Ako mismo ang nagsanay sa pinakamagaling nating babae sa loob ng maraming taon. Siya ang papalit sa mahal na tagapagtanggap ng kagalang-galang. Sa ilalim ng pagkukunwari ng pagpapahayag ng pasasalamat, lalapit siya kay Umar at maghahanap ng tsansa para ilagay ang lason sa alak ni Umar. Kung siya ay magpapatuloy sa pagtitiis o maghahanap ng iba para gamutin ito. Hayaan mo siyang magpakasubok. Ha ha ha. Matitikman niya kung paano masira ang buhay niya. Tungkol naman sa mga tao sa paligid niya, palaging mga lalaki ang kasama ni Umar. Si Taylor Lang, ang medyo marupok ang itsura. Kung siya ay maglakas loob gamitin ang lalaki para gamutin ang lason, mapapatunayan niyon na nilalapastangan niya ang tirahan. 3 panalo sa isang gala. Pitong araw na kabaliwan, hinaluan ng aconite. Walang lunas para dito. Ipinagsapalaran mo ang buhay mo para iligtas ang bihag kay Belrith. Sawa ka na bang mabuhay? Kapag namatay ang batang iyon, mawawala ang tiwala sa iyo ng mga tao ni Blereth. May tatala kang pumatay ng isang bihag? Kung palalain ng lason ang pagkabaliw niya at gumawa siya ng karahasan, mawawala ang pangalan at autoridad mo. Sisisihin ka dahil hindi mo nakontrol ang mga guwardiya mo. Ang saksakong ito, pinibigyan ka ng saglit na pahinga. Ang sugat na ito ay sulit. Sulit, ha?
Mas nakakatakot pa ang mga sikreto mong tinatago kaysa sa 7 araw na kabaliwan na yan. Pati ang gulugod mong ito, ang sikip na ng hawak. Lalaki ka ba o babae talaga? Ang tensyong leeg ko na ito ay ang lason sa dugo ko at nanginginig na mga kalamnan. Kalilimutan mo na ang tungkol sa gulugod. Kapag kumalat na ito sa mukha ko, hindi mo na ako makikilala kahit kailan. Kung gusto mong siguruhin ulit kung lalaki nga ba ako, bakit hindi mo na lang baliin ang leeg ko ngayon din? Maliligtas ka pa sa panonood na nabubulok ako ng paunti-unti. Prinsipe, kakarating lang ng isang tao mula sa palasyo. Sabi nila, pinasasalamatan ka ni kanyang kamahalan sa lahat ng iyong pagsusumikap kaya pinadala niya ng isang bote ng alak ng imperyo at mesa na puno ng mga masasarap na pagkain. Dagdag pa, may isang gandang babae mula Yelvor, si Yuki Luis. Naghihintay na siya sa pintuan para pagsilbihan ka. Alak ng imperyo at isang kagandahan. Parang hatol na ito ng kamatayan. Ayokong makita siya. Prinsipe, sabi ni Yuki, dala niya ang lunas para sa 7 araw na kabaliwan. May dala siyang lunas? Mukhang hindi ka pa talaga itinakdang mamatay. Pag nakuha ko na ang lunas, babalik ako para kumpirmahin kung sino ka talaga. Nasaan ang lunas? Huwag kang magmadali, prinsipe. Mahaba pa ang gabi. Tikman muna natin ang alak ng imperyo. Tapos saka natin pag-usapan ang tungkol sa lunas? Wala akong oras maglandi sa'yo. Ibigay mo na ang lunas. Prinsipe, ako. Lumabas ka. Ang Drunken Spring Night ang pinakamatinding gayuma. Isang patak lang ay magpapaulol na sayo, kaluluwang parang mapapadpad sa hangin. May laso ng alak. Drunken Spring Night yon. Napaka-ingrande naman ng regalo. Tunay na mapagkunwari ang maharlikang kapatid ko. Bakit hindi ko siya makalimutan? Prinsipe, ikaw. Walang lunas ang Drunken Spring Night ng punong ministro. Maliban na lang kung... Taylor, matutulungan mo ba ako? Prinsipe, Tigo, kapag hinawakan mo ako, sobra na talaga yan. Kapag kumalat pa to, hindi na natin mapapaliwanag ang sarili natin. Pero ako, hindi ko na kayang pigilan to. Pambihira. Iba ang kinikilos ni Umar. Mukhang may naglagay ng gamot sa kanya. Kung sino man ang may gawa nito, naghihintay lang sa labas, handa nang panoorin ang kaguluhan, hindi ko pwedeng palampasin to. Nakakainis. Yung init ng katawan niya, pinapagana ang 7-day madness ko. Sistema, tulungan mo ako. Antidote, ngayon na, dali. Babala. Target na Layson. Drunken Spring Night. Walang available na standard antidote. Nagsascan at naga-analyze. Na-detect sa host. 7-day cold poison at target. Drunken Spring Night. Matinding magkaaway ang katangian ng love poison. Nagsisimulate ng posibleng solusyon. Gamitin ang dugo ng host bilang medium. Maglipat ng kaunting 7-day cold poison papunta sa katawan ng target. Sansa ng neutralization, 86.7%. Ibig mong sabihin, si Umar at ako antidote kami para sa isa't isa? Nagbabangga ng mga katangian, pero maaari ring magtulungan. Habang na-neutralize, dapat eksakto ang control ng host sa proseso. Babala, kapag pumalpak o sumobrang proseso, sabay puputok ang dalawang lason. Naiintindihan ko. Wala nang oras magduda. Kailangan kong kumilos agad. Prinsipe, patawad. Hayaan mong, ako na ang sumalo sa lason na to. Ang tatay na nag-ampon sa akin ang gumawa nito. Pumasok si Umar sa kwarto ng katiwala na yon. Nakalak ang pinto mula sa loob. Kung bibilangin mo ang oras, ang lasing na gabi ng tagsibol. Dapat ay kumikilos na ngayon. Sige.
ito na ang pagkakataon natin. Pag pinalampas mo, hindi na mauulit pa. Tara na. Punong Kansilyer, sandali lang po. May mahigpit na utos ang prinsipe. Walang sino mang pwedeng makagambala sa kanya. Patawarin niyo po kami, Master. Ang lakas ng loob nyo. Utusan ako ni kanyang kamahalan. Nadalhin ang lunas para sa 7 araw na baliw ni Taylor. Kung pipigilan nyo ako at magulo nyo ang utos ni kanyang kamahalan, ilang ulo ba ang handa niyong iputol? Punong Kansilyer, hindi naman po ibig sabihin nagmamalaki kami. Bago pumasok ang prinsipe, nagbigay siya ng utos na bawal labagin. Kahit bumagsak ang langit, kung sino mang papasok, papatayin agad. Sumusunod lang po kami sa utos militar ng prinsipe. Patawad po, Master. Tatay? Umapekto na ang gamot. Hindi na sila magtatagal. Baka si Umar din hindi na kaya. Matigas ang ulo at tutol sa utos ni kanyang kamahalan, lahat kayo patay na. Alan, ang kapal ng mukha mo. Pumasok ka talaga sa bahay ko, Alan. Kita naman na si Umar ay nilason ko ng love toxin ko. Ako lang ang may lunas. Bakit siya ay ayos na ayos pa rin? Buti na lang at naagapan ko siya agad. Kung hindi, malalaman sana nila. Gumaling na si Umar sa love toxin. Wala talaga akong kontrol kanina. Mag-ingat kayo kay Alan. Lahat kayo, delikado na. Alan, ang kapal ng mukha mo. Bakit ka pumasok dito sa bahay ko? Prinsipe, kalma lang po. Narinig kong grabe ang tinamong sugat ni Taylor. Si kaniyang kamahalan ay labis na nag-aalala. Espesyal niya akong ipinadala mula sa palasyo. Dala ang gamot na pambihira. Magdadala daw ng gamot? Eh bakit sinubukan mong patayin ang mga bantay ko? Prinsipe, pakinggan niyo po muna ako. Tama na ang pagpapanggap. Siya ang naglason dito. Nagmadali kang pumunta rito para mahuli mo ako sa akto. Tapos gagawin mo ang lahat. Dito sa mundong to, walang pwedeng mang-blackmail sa akin. Tay, mag-ingat ka. Hindi kayang tapatan ni Yuki si Umar. Kailangan kong mag-isip ng plano. Prinsipe. Prinsipe, mag-ingat ka. Taylor? Taylor? Prinsipe, pagkatapos kong mamatay, pakiusap, alagaan mo ang pamilya ko. Hindi kita hahayaang mamatay. Hindi ka pwedeng mamatay. Taylor! Lahat kayo, bumaba kayo kasama ko. Tatay, tumakbo ka. Doktor ng korte. Kumusta ang kalagayan niya? Sa ngayon, hindi naman nalalagay sa panganib ang buhay niya. Pero kailangan kong hubarin ang damit niya para ma-examine pa.
Isang ganap na lalaki. Bakit nakabalot ng benda ang dibdib niya? Iwan mo rito ang gamot para sa lumang sugat. Lumabas ka. Prinsipe, hindi ko maintindihan. Lumabas ka. Opo. Ano bang nangyayari sa akin? Boss, may dumi ba sa mukha ko? Nasaktan ka dahil sa akin. Magpahinga ka na lang muna nitong mga araw na to. Hindi ko damit to, at ang sugat ko. Sino ang nagtali nito? Hindi talaga to damit ko. Siya ba talaga ang tumulong magbihis sa akin? Ibig sabihin nakita niya? Ang buong katawan ko? Prinsipe, itong mga damit na suot ko. Si Jane ang nagpalit niyan para sa iyo. Yane? Pero parang naaalala ko na may matangkad na tao na tinutulungan ako sa sugat ko. Sandali. Posible kaya na? Hindi mo naman siguro iniisip na ako ang palaging nasa tabi mo? Nagbibihis ng sugat mo at nililinis ka, di ba? Oo, totoo. Iniligtas mo ang buhay ko. Pero inaasahan mong ako ang mag-aalaga sa iyo araw-gabi? Hindi ka karapat-dapat sa ganon. Mukhang masyado lang ako nag-isip. Ang tao na kasing taas ng pride ni Umar, bakit pa siya mag-aaksaya ng oras para gamutin ang sugat ng tulad kong wala namang halaga? Buti na lang at hindi ako nadulas. Bakit hindi ko siya matanggal sa isip ko? Posible ba na ako? Prinsipe, may mahalagang pakay ang kanyang kamahalan. Ipinapatawag kanya pati si Taylor sa palasyo. Ipinapatawag kami ni Taylor? Sa ganitong oras pa, siguradong may nangyayari. Kanyang kamahalan. Ako mismo ang nakasaksi na sina Umar at Taylor ay may hindi angkop na gawi. Kaugnay ito sa reputasyon ng maharlikang pamilya, naway seryosong harapin ng kanyang kamahalan ito. Hindi pa rin ako makapaniwala na si Umar ay talagang nahuhumaling sa mga lalaki. Kanyang kamahalan. Ito ay usapin ng dignidad ng maharlikang pamilya. Paano ko naman maisasalang-alang ang ganito ng basta-basta lang? Kung ipapakasal ninyo si Prinsipe Umar, malalaman ka agad ang katotohanan. Prinsipe, nagpasabi si kanyang kamahalan na kailangan kang makita agad. Gusto niyang magpunta ka at si Taylor sa palasyo ngayon din. Gusto ni kanyang kamahalan na makita ako at si Umar. Ngayon, pinatawag niya kami ni Taylor. Malamang may sinabi si Alan na di dapat binanggit. Malaki ang posibilidad na mapanganib ito. Sugatan si Taylor. Di siya pwedeng humarap kay kanyang kamahalan ngayon. Ako na lang ang pupunta sa pagkakataong ito. Magpadala kang tao para bantayan ang tirahan ng Morrison. Walang sinuman ang pwedeng malis. Kasama na diyan si Taylor. Oh. Prinsipe, pareho tayong pinatawag ni kanyang kamahalan. Kung hindi ako pupunta, mapaparatangan akong sumusuway sa utos ng hari. Ikaw ang tao ko. Kahit magpasaway ka sa utos, hindi ka naman niya gagawan ng masama. Tutukan mo lang ang papel mo. Prinsipe, Anong ginagawa mo? Sugatan ka pa? kung hindi mo ako isasama, hindi ako babangon. Tinatakot mo ba ako? Hindi ko magagawa tungkol dito sa tawag. Malamang na nagkakalat ng chismis si Alan sa harap ni kanyang kamahalan. Kung ikaw lang ang pupunta, magmumukhang kahina-hinala. Kung magsimula ang chismis sa mga sundalo, magkakaroon ng gulo. Mas magiging maayos lang kung sasama ako sa'yo para may paliwanag natin ang lahat ng malinaw. Tapat talaga siya sa akin. Sige, ilalapit ko na lang siya palagi. Para dito, ayos na rin. Ayan, sumama ka na sa akin sa palasyo. Salamat, Prinsipe. Bukod pa diyan, huwag mo nang tawagin ang sarili mong walang halaga. 2 beses mo nang isinugal ang buhay mo para sa akin. Napatunayan mo na ang katapatan at tapang mo. Simula ngayon, ikaw na ang kanang kamay ko. Ipapromote kita. Bilang tagapayo ko.
Pinabati kita host sa iyong promosyon. Nakakuha ka ng 5,000 puntos. Ituloy mo lang hanggang maging Empress. Sulit na ang pagbuwis buhay para kay Umar. Isang hakbang na lang palapit sa pagiging Empress. Ginawa ko siyang tagapayo para legal kong mapanatili siya sa tabi ko. Prince Taylor, sa pagkakataong ito, ang pagprotekta sa bihag mula sa Belrith ay tunay na malaking tagumpay. Lalo na si Taylor, na mag-isa niyang niligtas ang bihag ng Belrith at napigilan ang krisis sa hangganan. Hindi matatawaran ang naging ambag mo. Lubos akong natutuwa. Taylor, nais mo bang maging opisyal ng pamahalaan? Mahal na hari, sa laki ng swerte ninyo, ginagawa lang namin ang tungkulin namin at hindi kami nangangahas na mag-angkin ng parangal. Si Taylor ay siya ng tagapayo sa aking tahanan. Ako'y nagkukulang sa galing. At hindi rin ako nangangahas mag-angkin ng parangal. Salamat, mahal na hari, sa inyong mabutihang loob. Parang may kakaiba talaga tungkol sa dalawang ito. Dahil inayos na ni Prince Umar ang posisyon, hayaan na lang natin. Malaking tulong ang ginawa ni Prince Umar sa pagliligtas ng bihag. Siya talaga ang haligi ng bayan natin. Si Gale East, anak ng pamilya ng punong ministro, mabait at mabuting asal, talentado at maganda, perpektong kapareha. Matapos ang mahabang pag-iisip, ngayon napagpasyahan kong ipagkaloob sa iyo ang kasal sa kanya. Magiging prinsesa consort mo siya. Magpapakasal na kayo agad. Salamat po mahal na hari sa napakalaking pabor niyo. Pero may minamahal na po akong iba. Patawad po, hindi ko po matatanggap ang kasalang ito. Si Umar may iniibig? Bakit hindi pa namin siya nakikita? Alin bang prince ang walang 3 o 4 na asawa? Tungkol naman sa minamahal mo, maaari ko siyang gawing consort sa iyong hanay ng mga asawa. Hindi naman siya mapapahiya doon. Hindi siya pwedeng gawing kapit? Kailanman. Umar. Yan ang pasya ko. Tungkol naman sa pinapapakasal ko, paano mo nagagawang magdahilan pa? Buong-buo na ang desisyon ko. Nagmamakawa akong bawiin ninyo ang utos na ito. Walang galang. Naglalakas loob kang suwayin ako? Akala mo ba hindi kita kaya ipapatay? Mahal na hari, pakikalma po muna kayo. Kagagaling lang po ng prinsipe mula sa kanyang mga sugat. Nag-aalala rin siya para sa hangganan ng bayan. Magulo pa ang isip niya ngayon. Naiintindihan kong nagiging padalos-dalos lang siya. Hindi po niya sinasadya na suwayin kayo. Nagmamakaawa po ako, mahal na hari. Bigyan niyo pa po sana siya ng kaunting panahon. Bigyan niyo po ng ilang araw ang prinsipe. Bibigyan kita ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, gusto kong makuha ang isang kasagutang katanggap-tanggap. Maaari na kayong umalis. Maraming salamat po, mahal na hari. Magpapaalam na po kami. Mahal na hari, naniniwala po ba kayo sa sinabi ko ngayon? Totoo nga pala na sangkot sila. Kung maglakas loob siyang suwayin ang utos niyo sa loob ng 3 araw, ituturing ko na iyong pagtataksil. Bawiin ang utos sa hukbo at ipahayag sa buong bayan na nagkaroon ng isang rehente ang maharlikang pamilya na suwail sa langit at sa moralidad. Prinsipe, ang anak ng punong ministro, ang pinakatanyag na sosyalita dito sa lungsod. Matalino na, maganda pa. Hindi mo ba siya gusto? Kung gano'n, ikaw na lang ang pakasal sa niya. Naku, prinsipe, wag niyo po akong biruin. Paanong magiging karapat-dapat ako sa anak ng punong ministro? Ay, oo nga pala, prinsipe. Sino talaga ang gusto mo? Hindi mo ba nakikitang palabas lang yan? Kung wala ka namang mahal, bakit hindi mo nalang pakasalan si anak ng punong ministro? Alam mong anak siya ng punong ministro? Pero alam mo ba kung bakit ba siya pinapakasal sa iyo? Gets ko na. Utusan ng mahal na harian, isa lang siyang paniktik na inilagay. Para bantayan ka. Pero isipin mo, anak siya ng punong ministro. Ikaw ang regenteng may hawak ng buong hukbo. Di ba natatakot ang mahal na hari na magkaisa kayong dalawa? Anong ibig mong sabihin dyan? Balikan natin ang plano nila laban sa kanila. Sumunod tayo sa gusto ni kanyang kamahalan. Hayaan mong magsagupa ang punong ministro at si kanyang kamahalan. Alam mo ba talaga ang sinasabi mo? Prinsipe, corrupt at walang kakayahan si kanyang kamahalan. Para mapanatili ang kanyang trono, pinatay niya lahat ng malapit sa kanya. Kung hindi ka nagtatanggol sa hangganan, malamang napaslang ka na rin. Pag ikaw lang ang namuno, magkakaroon ng kapayapaan sa bansa. Taylor, paano mo nasabi ang ganitong klaseng pagtutol? Wala na siyang pakialam sa pamilya. Kaya bakit ka pa nagmamalasakit sa mga ugnayan na yan? Pero kung papatayin ko siya, ibig sabihin, wala na akong natitirang pamilya sa mundo. Prinsipe, ang tapang mo talaga. Kung makahanap ka ng taong mahal mo,
Pwede kang magkaroon ng maraming tagapagmana kung gusto mo. Hindi mas maganda ang pamilya kaysa sa kapatid na gusto kang patayin. Taong mahal mo. Pinapahiwatig ba niya sa akin? Naaninag kaya niya na alam ko na isa talaga siyang babae. Pero hindi ko mahal si Gale kahit kailan. Gusto mo ba talagang pakasalan ko siya? Siyempre, ito ang mahalagang hakbang para maghari ka. Pag nakita ko na ikaw ang nasa itaas, doon lang ako mapapanatag. Handa pala siyang isakripisyo ang lahat para lang maging emperador ako. Pakasalan ko siya. Sa wakas, naloko na rin si Umar. Una, tulungan si Umar na tanggalin ang inutil na emperador. Pagkatapos, siya na lang ang natitirang karibal ko. Tay, kumusta naman? Pumayag ba si Umar? Hindi pala talaga tangga si Umar. Nabasa niya ang plano ko, pero pumayag siya sa kasal. Ayos yan. Ano namang maganda doon? Si Umar ay may gusto sa lalaki. Lalaki? Imposible naman. Kung talagang gusto ni Umar ng lalaki, bakit pa siya pumayag sa ipinagkasal ng kanyang kamahalan? Hindi mo ba gets? Takot siya kay kanyang kamahalan na mapagbintangan siyang traitor. Kaya napilitan na lang siyang tanggapin. Hindi. Yung Umar na kilala ko, hindi siya duwag na gano. Mas malaki ang ambisyon niya. Ibig mong sabihin? Ang pagpapakasal ko kay Prinsipe Umar ngayon, baka hindi lang ako maging prinsesang konsorte. Baka maging emperatrice pa ako balang araw. Sobrang delikado niyan. Lalaki pa rin ang gusto ni Umar. Ginawa na nga niyang tagapayo yung lover niya. Kahit pakasalan mo siya, hindi ikaw ang magiging paborito niya. Kahit si Umar na ang maging emperador, hindi ikaw ang kanyang mamahalin, kundi yung maliit niyang kalaguyo. Tay, hindi ako naniniwala. Agaw si Gale. Hinding-hindi ako matatalo sa isang tao na hindi alam ang kasarian. May libo-libo akong paraan para sirain sila. Kahit bakla si Umar, kaya kong gawing tunay na lalaki ang si Umar. Anak kong magaling. Pag-isipan mo munang mabuti to. Pag pinasok mo na yan, wala nang atrasan. Puno ng panganib ang daan papunta sa trono. Kapag hawak mo lang ang kapangyarihan sa kamay mo, saka ka lang magiging talagang ligtas. Tiwala ka lang, Tay, sa galing ko pagdating sa kalalakihan. Agaw si Gale. Matagal ko na rin hinihintay ang araw na to. Prinsipe, sinong mag-aakalang yung dating kusinero lang ay nandyan na ngayon sa tabi mo, kasama mong pumasok sa sentro ng utos militar? Si Taylor, 2 beses na niyang isinugal ang buhay niya para sa akin. Matapang at tapat na sobra. Simula ngayon, siya na ang magiging punong tagapayo ko. Tagapayo? May tumututol ba? Tagapayo. Tatlong araw mula ngayon, ikakasal ako sa anak ng punong ministro sa mismong tahanan ng punong ministro. Prinsipe, pag-isipan ninyong mabuti. Tungkol na sa bagong sa palasyo sa panahon ng yung matandang tuso na si Alan, nakipagsabuatan sa hangal na hari para ilaglag tayo, pinatay ang mga anak ng hari, at nakipag-ugnayan pa sa mga dayuhang kaway. Kung hindi dahil sa inyo, matagal na tayong patay at nakalibing. Tama, prinsipe, kasing lason ng ahas ang pamilyang yon. Malamang espiya ang anak nilang babae. Kapag napangasawa niyo siya, siguradong magiging mata at tenga siya ng hangal na emperador na yon. Balak kayong saktan, prinsipe. Desidido na ako. Sa araw ng kasal, natatakot akong may mga manggugulo. Unit A, maglagay ng mga tauhang magbabantay dito. Bantayan na ng mabuti kung may kahinahinala. Opo, sir. Unit B, bantayan niyo ang tahanan ng punong ministro at malaman ang kilos ng mga opisyal na kasangkot. Opo, sir. Unit D, maghintay lang kayo at maging handa kapag kinakailangan. Lahat, maghanda na kayo. Opo, sir. Ngayong gabi, dito ka matulog sa tabi ko. Ako ang matutulog sa'yo? Oh. Prinsipe, hindi ba medyo hindi tama ito? Kung may makarinig tungkol dito, natatakot ako na. Ikaw ang tagapayo ko. Pinag-uusapan lang natin ang mga bagay pang militar sa kampo. Ano bang masama dito? Kahit magkasama ka pa sa kama ko, wala ring magtatangkang chismis tungkol sa iyo.
Bakit parang ang tingin ni Umar sa akin ay iba? Talaga bang gusto niya ang mga lalaki? Ikaw, tigilan mo na ang pagpapanggap sa harap ko. Alam ko na ang tungkol sa kasayan mo. Hindi pwede. Sa lahat ng oras. Ngayon pa ako dinatnan, nilagay ko sa panganib ang buhay ko para maging tagapayo. Kung malaman ni Umar na babae talaga ako, Ano? Prinsipe, parang may masamang kinain ako. Masakit ang tiyan ko. Grabe, sobrang masama ito. Bakit ngayon pa? Kakaimbita lang sa akin ni Umar na magkasama sa kama. Tungkol sa tingin na binigay niya, siguro nga gusto niya ang mga lalaki. Ano ba gagawin ko? Sistema, bigyan mo ako ng pads agad. Baka natatakot siya na malaman kung babae siya, tapos patayin ko siya? Baka dapat maghanap na lang ako ng dahilan at tumakbo. Saan ka pupunta? Prinsipe. Ay naku, nakita ba niya lahat? 2 beses mo nang ilagay sa panganib ang buhay mo para sa akin. Panahon na para sabihin mo sa akin ang totoo. Pa-Prinsipe. Sumama ka sa akin. Prinsipe, para saan ba ito? Tuwing nasusugatan ako sa labanan, dito ako nagpapagaling. Ang mainit na tubig ng bukal na ito, ang galing sa sirkulasyon ng dugo at nakakatulong magpagaling ng sugat. Pumasok ka na. Ano? Kailangan ko pa ba talagang imbitahan ka ng ako mismo? Naku, hindi. Diretsahan na talaga yon na invitation. Prinsipe, ikaw ay royalty. Paano ko naman kakayanin maligo kasabay mo? Pareho na tayong nalagay sa buhay at kamatayan ng ilang beses. Parang magkapatid na tayo, pare. Halika na rito. Pero ako, Pero ano? Ako, Ano ba talaga ang kinakatakutan mo? Hindi ka naman babae. Bakit parang ang kinikimi mo? Inaatas ko, hubarin mo ang damit mo. At maligo ka kasabay ko. Hindi ka na makakatakas dito. Kailangan ko na lang talagang gawin to. Sistema, I switch mo ako sa pansamantalang disguise spray ng kalahating oras. Pwede nang palitan. Nagbawas ng 1,000 puntos. Gusto mo bang palitan ngayon? Gamitin na. Bakit nasa katawan ka ng lalaki? Prinsipe, lalaki talaga ako simula't simula. Ano bang nangyayari dito? Napanaginipan ko lang ba yun dati? Imposible yan. Prinsipe, ayos ka lang ba? Hindi pwede. Hindi naman talaga nangyayari ito. Anong klaseng mahika ang ginamit mo? Prinsipe, ako hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung gusto mong magtago ka na lang. Ano na naman ang nangyayari sa kanya? So, ang trip mo lalaki? May 6-pack abs na nga ako, hindi ka pa rin kontento? Lalaki ba siya o babae? Bakit minsan babae siya? Minsan naman lalaki? Yes, ang ganda-ganda mo talaga ngayon. Siguradong magiging masaya at makabuluhan ang buhay mo kapag pinakasalan mo si Prinsipe Umar. Naway pagpalain ka ng isang malaking, mapagmahal na pamilya. Congrats. Salamat, ikaw din. Andito na si Sir at Ma'am, paparating na sila. Dumating na ang prosesyon ng kasal ng prinsipe. Sir, nasaan ang karwahe ng prinsipe? May biglang mahaling bagay sa militar na kailangan asiksuhin ni Prinsipe. Hindi siya pwedeng magkasabay sa dalawang bagay. Inutos niya po talaga na ako ang maghatid kay Ginang Prinsesa papunta sa estate. Mahal na prinsesang konsorte, pakialis na po agad. Huwag natin sayangin ang magandang oras para umalis. Sobra naman ito. Ang kasalang ito ay ipinagkaloob ng kanyang kamahalan. Si Umar nagpadala lang ng kung sino para sunduin ang bride. Lantaran itong kawalang galang sa utos ng hari at pambabastos sa pamilya East. Sir, Umar mukhang wala talagang pakialam kay Gail natin. Ano na ang mangyayari sa kanya kapag napasok na siya sa pamilya nila? Mahal na prinsesang konsorte, pakialis na po agad. Huwag natin sayangin ang magandang oras para umalis. Ikaw. Sir, oras na po talaga. Kung hindi mo papasakayin ngayon si Mr. Karwahe, baka magkagulo tayo sa isang mahalagang bagay.
May tao ba diyan? Pakiakay po si Miss papunta sa karwahe. Buhatin ang karwahe at bumalik na sa estate. Umar, tungkol sa kahihiyan sa ating gabing kasal, papagbayarin kita ng 10 beses pa. Halata namang trip mo ang mga lalaki, pero nagpakasal ka sa babae para sa career mo. Ang hirap siguro niyan sa'yo. Dumating na ang swerte ng oras. Ang bagong mag-asawa ay yuyuko na. Una, yuko para sa langit at lupa. Pangalawa, yuko para sa mga magulang ninyo. Sinusubukan niyang ipahiya ako. Ang mag-asawa ay yuko sa isa't isa. Siyang nanakaw ng puso ni Prinsipe Omar. Tama na. Tapos na ang seremonya. Simula ngayon, ikaw na ang prinsesang konsorte ng estate natin. Tandaan mo ang posisyon mo, alamin mo ang lugar mo at magpakabait ka. May gagawin pa ako. Ikaw muna sa side room. Masaya ka na? Ano ba yan? Gusto mo bang ipamukha na may nangyayari sa atin? Taylor, ngayong gabi, sisiguraduhin kong ang prinsipe ang pumatay sa iyo gamit ang sariling mga kamay niya. Ma'am, ang kasalang ito ay mismo pinagkaloob ng kanyang kamahalan. Anak ka ng punong ministro. Hindi lang basta-basta ka binabalewala ni Prinsipe Umar. Pinalipat ka pa niya sa guest house. Sobra na talaga ito. Kakausapin ko sila tungkol dito. Huwag kang padalos-dalos. Dalhin mo itong sulat. At ibigay mo kay Itay. Ma'am, balak mo bang? Kung hindi mo dapat itanong, huwag kang magtanong. Tulungan mo akong tawagin si Taylor. Sabihin mo lang na may gusto akong itanong sa kanya. Maging magalang ka? Opo, ma'am. Kinongyong, sandali lang po. At ikaw ay sino? Ako po ang kasambahay ng kabiyak ng prinsipe. Kakarating lang po ngayon ng kabiyak ng prinsipe. Hindi pa po talaga niya kabisado ang mga nangyayari dito. May gusto lang po siyang itanong sa inyo, Ginoong Yang. Ang kabiyak ng prinsipe? Napahiya ng ganito si Gail ngayong araw at hindi niya naman ibubuhos sa akin ito, di ba? Pasensya na po, hindi ko rin po talaga alam ang tungkol sa mga nangyayari sa tahanan ng prinsipe. Ginoong Yang, wala pong masamang intensyon ang aming kabiyak ng prinsipe. Gusto lang po niyang mapasaya ang prinsipe. Hindi po ako makakatulong sa kanya dyan. Kailangan niya kausapin ng prinsipe mismo. Pero ayaw naman siyang harapin ng prinsipe. Kayo po ang pinakamalapit sa prinsipe. Siguradong alam niyo po ang mga hilig niya. Gusto lang po sanang itanong ng kabiyak ng prinsipe, sir. Paano niya mapapalapit ang loob ng prinsipe? Ginoong Yang, maawa naman po kayo. Tulungan niyo po ang aming ma'am. Anong ginagawa mo? Tumayo ka. Hindi po ako tatayo. Ang ma'am namin ay babae lang po. Sobrang dami niya ng tiniis ngayong araw. Pero iniisip pa rin niya kung paano mapapasaya ang prinsipe. Pero mismong ang prinsipe, ayaw pa siyang harapin. Paano naman po siya makakabangon sa ganito? Kung tutuusin, kabiyak ng prinsipe na rin ang boss ko ngayon. Makisama lang ako sa kanya. Pwede lang makabuti sa akin, di makaperwisyo. Kung magkausap kami, hindi na siya manggugulo pa. Sige, sasama ako sa inyo. Mauna ka na. Ma'am, nandito na po si Ginoong Yang. Ginang prinsesa, anong ginagawa mo? Anong ginagawa niyo? Tulong. May magtulungan dito. May nananakit sa ginang prinsesa namin. Huwag niyang hawakan ang amo namin. Bitawan niyo siya. Hayop ka talaga. Binibintang mo ko. Gail, Papa, sino ang nanakit sa'yo? siya yan. Nagpanggap siyang prinsipe tapos niloko ako para buksan ang pinto. Pagkabukas ko ng pinto, itinulak niya ako sa kama. Kaya napahiyan ako. Hayop kang tao ka. Ngayon, aayusin ko ang lahat. Papatayin kita. Prinsipa, masama to. Pumasok sa silid ng ginang prinsesa ang tagapayo. Nananakit siya sa ginang prinsesa. Ano? Prinsipe, may masama talagang nangyari. Dinala ni Alan ng mga tao niya at kinulong ang tagapayo. Sa kabilang silid ng ginang prinsesa. At pinatay siya. Papatayin kita. Sistema, tulungan mo ako. Natukoy, malubhang panganib sa host. Automatikong kaligtan sinimulan. Itim na malamot na bakal na armor nilagyan. Nagbabawas 1,000 puntos na bawas.
Ano ba ang suot niya? Para siyang bato, sobrang tigas. Alisin niyo ang suot sa kanya. Ang sama nito? Alan. Sa bahay ko, may lakas ka ng loob na subukang patayin ang tao ko. Sawang-sawa ka na bang mabuhay? Ang anak kong si Gail ay pinahiya ng lalaking yan. Imbes na ipaglaban mo siya, pinasasaan mo pa ang mokong na to. May konsensya ka ba? Ang bago mong asawa, napahiya ng sarili mong gwardiya at wala kang ginawa? Anong tumatakbo sa isip ni Prinsipe Umar? May chismis na ang Prinsipe Umar daw ay may koneksyon sa strategist na yon. Ngayon na nakita ko na mismo, totoo nga siguro ang mga chismis. Hindi ko inakalang magkakagusto si Prinsipe Umar sa kapwa lalaki. Ang negosyo ng pamilya ko hindi mo dapat pinapakialaman. Hindi ko akalain na gagawin niya lahat to para sa akin. Umar, ikaw, ang kasal na to ay binigay ni kanyang kamahalan. Tapos babastusin mo pa ang anak ko? Kapag nalaman ni kanyang kamahalan, magdusa ka. Babae ko siya. Kahit anong gusto kong gawin sa kanya, gagawin ko. Kung sino mang maglakas loob magsalita, putol ang ulo. Dumating na ang kanyang kamahalan. Mabuhay ang kanyang kamahalan! Mabuhay! Mabuhay ang kanyang kamahalan! Lahat, maaari na kayong tumayo. Kanyang kamahalan. Ay naku. Kailangan niyo akong ipagtanggol. Kanyang kamahalan. Simula nang ikasal ang anak ko, hindi lang siya pinapansin ni Prinsipe Umar. Pinalagay pa siya sa maliit na kwarto sa gilid. Binigyan ng pagkakataon ang trader na iyon para abusuhin siya. Nilapastangan niya ang anak ko. Hindi lamang tinanggihan ni Prinsipe Umar na protektahan ang anak ko, pinagtanggol niya pa ang manyak na iyon. Kanyang kamahalan. Nagsalita lang siya para sa katarungan. Pero si Prinsipe Umar, agad siyang pinatawan ng kamatayan at tinakot pa kami. Kanyang kamahalan pakiusap, bigyan niyo kami ng hustisya. Prinsipe Umar? Ano ba talagang nangyayari dito? Kanyang kamahalan? Inakusahan po ako ng hindi tama. Lahat ay pakanan ng prinsesa. Naloko na po ako, kaya napunta ako sa kwarto na yun. Tumahimik ka. Sino nagsabing pwede kang magsalita? Prinsipe Umar, matagal ko nang naririnig ang usapan tungkol sa inyo ni Taylor. Hindi ko pinaniwalaan noon. Pero nang makita kita ngayon, klaro na hindi ordinaryo ang relasyon nyo. Ngayon, may mga saksi at ebidensya. Ipagtatanggol mo pa rin ba siya? Ano ang gusto mong gawin ko ngayon? Dahil sa pagiging kapatid, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Patayin mo siya, ipakita mong inosente ka. Umar, kung pipiliin protektahan mo siya, aminin mong may relasyon kayo, o patayin mo siya, at manatili akong prinsesa, wala kang ibang pagpipilian. Kaya pala, lahat ng ito planado ni Alan at ang anak niya, kasama ang demonyong emperador na iyon. Gusto lang nila na ako ay patayin ni Umar gamit ang sarili niyang mga kamay. Si. Mamatay ka na, hayop ka. Ay, hindi. Ay, Gail. Talagang pinatay ni Umar. Si Gail para sa akin. Umar, papatayin kita. Mahal na Hari, si Umar ay malaking banta sa ating bansa. Hindi natin pwedeng hayaang mabuhay siya. Mga guwardiya. Umar, nagkaroon ka ng relasyon sa kapwa mo tauhan. Pinatay mo ang prinsesang konsorte. Paulit-ulit kang sumuway sa utos. Inaamin mo ba ang kasalanan mo? Kung gusto niyo akong patayin, mahal na Hari, gawin niyo na. Hindi na kailangang magpalusot pa. Matigas ang ulo mo. Dakpin siya. Umar, ngayon ang katipunan ng bakal sa timog mo ang nagbabantay sa hangganan. Walang makakaprotekta sa iyo dito. Kung gusto kitang patayin, parang pagtitik lang ng daliri. Pero, sa alaala ng nakaraan, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Ibigay mo ang iyong pamumuno. Maaring pag-isipan ko na hayaan kang makalabas ng buhay kasama ang minamahal mo. Lahat, umatras.
Matagumpay na nakamit ng host ang Desert Eagle. 2,000 puntos ang nabawas. 2,000 puntos pa ang natitira. Ikaw, ano yan sa kamay mo? Pwede niyang wakasan ang buhay mo. Lahat, ibaba ang mga kutsilyo. Ibaba ang mga kutsilyo. Tara na. Bilisan mo. Sige, umalis ka. Bitawan mo si kanyang kamahalan. Kamahalan, ayos ka lang ba? Habulin mo siya. Hindi natin pwedeng hayaan siyang makatakas. Guguluhin ko sila ng todo. Prinsipe, tibayan mo lang. Mama! Umar, tandaan mo ito. Huwag kang magtitiwala kanino man. Kapag hawak mo lang ang kapangyarihan sa sarili mong mga kamay, doon ka lang tunay na ligtas. Mama! Mama? Anong tawag mo sa akin? Pwede ba kitang pagkatiwalaan? Prinsipe, pinaghihinalaan mo pa rin ba ako? Bakit ang dami mong lihim na itinatago sa akin? Lalaki ka ba o babae? Paano ba ako magtitiwala sa'yo? Sa ganitong panahon pa, iyan pa rin ang iniisip mo? Oh, ito lang ang bagay na gusto kong malaman bago ako mamatay. Sasabihin ko na sa'yo. Akaway. Mamatay ka na. Prinsipe. Wala lang ako. Nasa ilalim ng utos mo. Bakit ka ganyan katanga? Ikaw lang, bukod kay Mama, ang handang mamatay para sa akin. Sistema, i-reload mo ang bala ko. Kulang ang credits ng host. Hindi pwedeng mag-reload. Ano ang pwede kong makuha? Bigyan mo na lang ako nito. Laban na lang tayo, lahat-lahat. Prinsipe, pinagkakatiwalaan mo ba ako? Kung mamamatay tayo, sabay tayo mamamatay. Nasaan siya? Walang hanggan ang bangin na ito. Sino mang tumalon, siguradong patay na. Umar, lahat ng meron ka ngayon, akin na. Taylor, ilan pa bang sikreto ang tinatago mo sa akin? Uy, Prinsipe, baka mas mabuting kumonti ang sinasabi mo. Ginamit ko na lahat ng puntos na naipon ko para lang iligtas ka. Inubos ko talaga lahat. Uy, wag mo naman akong gulat-gulatin ng ganyan. Binigay ko na lahat ng meron ako para iligtas ka. Hindi ka pwedeng mamatay ngayon. Umaasa pa akong ikaw ang magiging reyna. Ang lamig. Sobrang lamig. Na-detect bumaba ng mabilisan. Temperatura ng katawan ni Umar. Banta sa buhay. Dalhan mo ako ng isa pang kumot. Lalagyan ng mainit na tubig. 0 na ang puntos. Hindi pwedeng i-redeem. Iminumong kahit na painitin ng host gamit ang katawan. Gamitin ang katawan para painitin? Mukhang sinuwerte ka.
Ang init. So, totoo ngang babae ka? Akala ko ba lalaki ang gusto ni Prinsipe? Ngayon alam mo ng babae ako, nakakatawa pa rin ba? Babae man o lalaki, wala akong interes sa alinman. Ikaw lang talaga ang gusto ko. Kailan naging ganito kaplansado ang mga banat ni Umar? Nagjo-joke ka na ngayon ha? Mukhang gumagaling ka na. Prinsipe, wag mo. Mapipiga mo ang sugat niyan. Kakatigil lang ng dugo. Gusto mo bang mamatay? Ano naman kung masakit? Kung ikukumpara sa wala dito, ano bang halaga nito? Prinsipe, pahalagahan mo naman ang sarili mo. Pagrespeto sa sarili? Taylor? Tingnan mo ako sa mata at sagutin. Talaga bang? Wala ka man lang interes sa akin? Ako... Hindi kita hahayaang mamatay. Umar, nasiraan ka na ba ng bait? Duguan pa ang sugat mo? Iniisip mo bang bakal ka? Kahit maubos ang dugo ko, bahala na. Taylor, gusto kong sagutin mo ako ngayon. Gusto kitang maging prinsesa konsorte. Natapos na ang layunin. Pagbati, host. Na-promote ka bilang prinsesa konsorte ni Prinsipe Umar ng unang rango. Achievement points na nakuha. 50,000. Iyong kamahalang prinsesa konsorte. Ituloy mo lang ang mahusay mong ginagawa. Abutin ang sukdulang tagumpay. Awit ng Phoenix tumataas. Pinuno ng lahat. Bukas na ang tindahan ng puntos. Para sa iyong eksklusibong pribilehiyo bilang prinsesa konsorte. Haabangan namin ang pagbisita mo. 50,000. Marami ulit akong pera. Dahil sa dami ng puntos, pwede ko nang ipagpalit halos kahit ano ngayon. Saan galing lahat ng gamit na to? Galing sa guillotine. Di ba sinabi ko na sa'yo? Ako'y ipinadala ng langit. Anong ipinapagawa sa'yo ng langit dito? Ang bansa natin ay wala sa balanse. Sobra na ang dilim. Kulang sa liwanag. Yung mga babaeng sumasali sa militar, buong pamilya nila nadadamay. Hindi na talaga makatao. Nandito ako para wasakin ang kaguluhang to. Para ipakita sa lahat na kaya ring buhatin ng mga babae ang kalahati ng langit. Kayang buhatin ng mga babae ang kalahati ng langit, ha? Hindi ko akalaing ganito kalaki ang pangarap niya. Tutulungan kita na matupad yan. Sasama ka na sa akin ngayon. Maaring parang malamig at matigas na prinsipe si Umar, pero sa ilalim ng lahat, isang taong sabik lang siya sa pagmamahal. Huwag kang mag-alala. Kapag ako na ang reyna, lalambingin kita palagi. Gagawin kitang boss. Pero ngayon, ang pinakamahalaga sa lahat ay pabagsakin ang emperador. Prinsipe, ang kasalukuyang emperador ay walang silbi at sirana. Paano ba siya naging emperador? Noong araw, ginamit niya ang pangalan ng Prinsipe Corona para tipunin ang lahat ng prinsipe sa palasyo. Dinala ng unang ministro ang mga sundalo. Sinara ng mahigpit ang mga tarangkahan ng palasyo. Lahat yon ay patibong. Lahat ng mga kapatid ko, wala ni isa ang nakalabas. Sinadya niyang buhayin ako. Nag-alala siyang baka ako pa ang mamuno sa pag-aalsa. Tapos ginamit niyang palsipikadong liham para iparatang na ako ang pumatay sa mga kapatid ko. Paratangan ako ng pagtataksil at lahat ng krimen isinisi niya sa akin. Pinilit niya akong isuko ang palatandaan ng tigre. Matagal niya nang binalak lahat mula pa sa simula. Hindi lang niya inakala na biglang sakupin ng Belrith. Ang duwag na yon ni hindi nagpakita sa digmaan. Itinago ko to ng ilang dekada. Hinihintay ang araw na ako mismo ang makakatanggal ng maskara ng halimaw na yon. Gagamitin ko ang liham dugo na to para bigyang pugay ang mga pumanaw kong kapatid at lahat ng inosenteng kaluluwa. Prinsipe, oras na para ipaghiganti mo ang pamilya mo. Sa kalooban ng langit, naglalabas ng dekretong ito ang kanyang kamahalan. Matapos ang investigasyon,
Si Prinsipe Umar ay hindi iginalang ang biyaya ng emperador, sumuway sa autoridad, at kasama ng mangkukulam na si Taylor, naghatid ng kaguluhan sa palasyo. Ang kanilang mga gawain ay labag sa pamahalaan at napatunayan na ang lahat ng ito. Sila ay agad na pinatay sa parehong oras. Simula ngayong araw, panandali ang hawak ni Punong Ministro Alan. Ang pamumuno sa mga puwersang armado, iyan ang kautusan. Buong pasasalamat kong tinatanggap ang utos. Mabuhay ang kanyang kamahalan. Mabuhay, mabuhay, mabuhay. Ano? Patay na ang prinsipe? Imposible. Patay na ang prinsipe? Narito na ang utos ng emperador. Makinig kayong lahat. Mula sa sandaling ito, nasa ilalim ng utos ko bilang punong ministro ang buong militar. Ang sinumang sumuway ay kakasuhan ng pagtataksil. Walang patawad. Kalokohan yan. Naglingkod ako sa prinsipe habang siya'y nabubuhay at sasama ako sa kanya hanggang kamatayan. Ang mga multong ito. Sa prinsipe lang sumusunod. Gusto niyong sa inyo ako sumunod na walang kwenta? Kung magunaw na ang langit at bumuka ang lupa lang ako papayag? Kevin Hilton, ang kapal ng mukha mo. Naglakas ang loob ng suwayin ng utos ng emperador sa harap ng lahat. Binabantayan tayo ng mga kaaway sa labas, pero tinatanggihan mong maglingkod sa bansa. Imbes na yon ang gawin, gumagawa ka pa ng gulo. Dinidiskaril mo ang moral ng ating hukbo. Ngayon, dahil sa salang pagtataksil, papatay na kita mismo rito. Ikaw. May iba pa ba? Na gustong subukan kung gaano katalim ang espada ko. May iba pa bang? Ayaw sumunod? Sinong nagsabi na patay na ako? Prinsipe. Nandito na muli si Prinsipe. Prinsipe. Isinusumpa namin ang aming buhay na susundan ka namin. Kahit gaano pa kadelikado, hindi kami tatalikod. Wala kaming pag-aalinlangan. Ito ay paghihimagsik. Paghihimagsik ito. Nag-aalsa kayong lahat. Narito na ang utos ng palasyo. Nilalabanan mo ba ang utos? Gusto mo bang ipapatay ang buong pamilya ninyo? Kunin mo itong walang kwentang papel, dalhin mo sa iyong amo, at sabihin mo sa kanya sa loob ng 3 araw, dapat itali niya ang sariling kamay at lumuhod sa harap ng palasyo at isauli ang selyo ng hari. Kung hindi, ako mismo ang mangunguna sa sandatahang lakas at wawasakin ang kanyang palasyo. Hayaan siyang maging abo, kasama ang kanyang trono. Umar, siya ang emperador. Pinapapababa mo ang emperador? Pagtataksil yan? Siya ang unang pumilit sa akin. Umalis ka na. Si Umar. Dahil sa pagkakaibigan, pinatawad kita sa buhay mo. At nagtangkang suklian ang kabaitan ng pagtataksil, pinipilit mo akong magbitiw, ako... Aray, mahal na hari, hindi pa lubusang gumagaling ang inyong karamdaman. Pakiusap, huwag po kayong magalit. Paano ako mananatiling kalmado? Ipinagkatiwala ko sa kanya ang hukbo para protektahan tayo sa mga kaaway, hindi para agawin ang kapangyarihan. Kung si Umar talaga ang manguna sa hukbo papunta sa palasyo, wala tayong laban. Ano ang sa tingin mo? Gusto mo bang sumuko ako, lumuhod sa harap niya? Mahal na hari, huwag po kayong mag-alala. Ako may naisip. Sabihin mo. Patayin ang bihag mula Belrith, ipagbintang kay Umar, at palihim na ipaalam sa Belrith ang balita. Siguradong magpapadala ng hukbo ang Belrith pababa ng bansa. Kapag nasa hangganan na ang kanilang hukbo, hindi ako naniniwala na si Umar. Baliwalain lang ang pagsalakay. Maganda. Gawin natin ang sinabi mo. Prinsipe, masamang balita. Ang bihag ni Belrith ay bigla na lang namatay sa kampo natin. Alam na ito ni Belrith. Galit na galit sila ngayon. Nandyan na ang hukbo nila sa mismong hangganan natin. Ano? Ngayon pa talaga mangyayari to? Ang bilis kumalat ng balita. Mukhang kailangan na Prinsipe, anong balak mong gawin? Palitan ang plano. Magpadala ng sundalo para harapin ang Belrith. Pero kung ngayon ka magpapadala ng sundalo laban sa Belrith, hindi ka ba natatakot na baka yung hinayupak na emperador makipagsanib puwersa pa sa kalaban? Kung magkaproblema ang hangganan, maski maagaw natin ang trono, mawawala naman sa atin ang lungsod pati na rin ang tiwala ng mga tao.
lalakas lang lalo si Belrith. Ano man mangyari, hindi dapat mapasakamay ng dayuhan ang dinastiyang Wilson. Dapat matapos kaagad ang labang to. Yung 50,000 puntos na kakapanalo ko lang, wala na ulit sila. Kuya! Pakiusap, mga kuya, pahingi lang kahit kaunting pagkain. Kuya, 3 araw at gabi nang walang makain ang pamilya ko. Maawa ka naman, kuya. Kahit konting pagkain lang, pakiusap. Anong nangyayari dito? Wala ba talaga kayong bigas? Laging tagtuyot dito. Matagal nang namatay ang mga pananim. Ang lahat ng natitirang pagkain, napupunta sa mga sundalo sa hangganan. Wala ba kayong natatanggap mula sa gobyerno na ayuda? Walang pakialam ang gobyerno kung mabubuhay o mamamatay kami dito. Mga tiwaling opisyal ang may hawak dito. Kahit may ayuda man, hindi rin naman nakakarating sa amin. Ibigay niyo na sa kanila ang rasyon ng mga sundalo. Pero, ibigay niyo na lang, rasyon ng mga sundalo. Sa loob ng ilang araw, darating na ang dagdag na supply. Palampasin muna nila itong mga araw na to. Opo, kuya. Salamat, Prinsipe! Salamat, Prinsipe! Grabe, gutom na ako. Bakit hindi pa dumarating ang pagkain mula sa army? Nag-uulat kay Prinsipe. Ang mga karwahe na may dalang supply na abutan ng malakas na ulan sa daan. 2 araw na silang na-delay. Ngayon, pati mga sundalo natin wala ng lakas para hawakan ng mga sandata. Paano natin malalampasan itong 2 araw na to? Prinsipe. Prinsipe, nakuha ko ng konting pagkain. Sapat na ito para sa lahat ng 2 araw. Saan mo nakuha ito? Huwag mo nang alalahanin, ipamahagi mo na lang muna sa lahat. Ang sarap nito, sobra. Totoo, para kang nasa langit dito sa lupa. Taylor, ang strategist natin, ikaw talaga ang swerte ng grupo. Prinsipe, para sa iyo ito. Prinsipe, bakit ka ba nakatitig sa akin? Mga sundalo, makinig kayo. May mahalaga akong sasabihin sa buong hukbo. Simula ngayon, si Taylor, ang magiging tanging prinsesang konsorte ko. Sandali lang, Taylor. Prinsipe, nasisiraan ka na bang bait? Ang laki ng kalaban na hinaharap natin, ang bigat ng tensyon. Tapos sa ganitong panahon ka pa nag-anunsyo ng ganyan? Hindi ba parang pinaglalaruan mo lang ang moral ng tropa? Bitawan mo ako. Hindi ako baliw. Taylor, kung hindi dahil sa'yo, matagal na sana akong nalibing sa limot. Patay na akong parang ilang ulit na. Ngayon, napapaligiran tayo ng mga kaaway. Nasa panganibang syudad sa digmaan. Pareho nating hindi alam kung magigising pa ba tayo bukas. Ang gusto ko lang ay mabigyan ka ng nararapat na lugar. Bago pa man may mangyaring masama. Prinsipe? Kung hindi natin kakampihan ang kapalaran, at talagang dito tayo mamamatay, gusto ko magkasama tayong ilibing. Sa daan patungo sa kabilang buhay, magkatabi tayong lalakad. Prinsipe, ikaw naman. Grabe. Strategist Young, babae pala siya. Sabi ko na nga ba? Ako na nga tong 6 na talampakan at lalaking lalaki. Paano pa ako natalo sa estratehiya ng ganitong katulad? Yun pala, natalo ako sa prinsesang konsorte mismo. Wala na, hindi nakakahiya yun, hindi talaga. Haha, akala ko lalaki ang nakaungos sa akin. Mga kaibigan, pwede na kayong umalis. Bukas, maghanda kayo sa laban. Oh, boss. Sige, lahat, umalis na.
Ulat. Kuya, Masamang balita. hindi ko sinadya na makaistorbo. Pero may agarang usaping militar. Magsalita ka. Ang mga supply natin naputol na. Ano? Paano nakalusot ang kalaban sa loob ng mga pader ng lungsod? At naputol ang supply natin? Hindi ang Belrith ang nagputol ng supply natin. Mga bantay ng palasyo ang may gawa. Ano? Hayop na Emperor na yon. Narito na ang utos ng palasyo. Kuya Umar, andito na ang utos ng palasyo. Bakit hindi ka lumuhod para tanggapin ito? Basahin mo na. Sa utos ng langit, nag-uutos ang kanyang kamahalan. Diretsuin mo na. Iniutos ng kanyang kamahalan na ibigay mo ang pamumuno ng hukbo. Kung hindi, ano? Kung hindi, gugutom kayo. Mas pipiliin niyang pabagsakin ng lungsod sa kamay ng kalaban kaysa ibigay ito sa iyo. Ayos. Sina nga? Ang buhay ng milyon-milyon. Sa lungsod na ito, nakasalalay lahat sa kapritso mo. Prinsipe, wala na tayong atrasan ngayon. Umatras ka bago mahuli ang lahat? Huli na para umatras. Kahit ngayon, ibigay pa natin lahat ng puwersa natin, ipasa natin sa emperador na iyan. Meron ba talaga siyang kakayahan para mamuno? Kapag sumugod ang kalaban, magkakawatak-watak ang bayan, lahat magdurusa, at kahit ano pang gawin natin, hindi na magbabago ang magiging wakas. Prince, wala na tayong atrasan dito. Pero ang mga pansamantalang rasyon ng hukbo na ipinagdasal mo sa langit ay isang araw lang tatagal. Pagkatapos ng isang araw, mauubusan na ng pagkain ang buong hukbo natin. Magkakawatak tayo kahit hindi pa lumalaban. Sa oras na yon, ikaw at ako, pati na ang 100,000 sundalo natin. Lahat tayo magiging buto na lang sa gitna ng kaguluhan. Ito ba talaga ang gusto nating katapusan? May ulat! Prince, Prinsesa, may madalyang balita mula sa harapan. Ang pangunahing hukbo ng kalaban nakapuwesto na, 30 milya na lang ang layo. Yung supply natin ng pagkain, halos ubos na ang supply ng pagkain natin. Yung mga tao natin, nagkakagulo na ang mga tao natin, natataranta na sila. Prinsesa, hindi mo ba pwedeng dasalan ng langit at humiling ng isang himala? Pakiusap. Ipagdasal mo sa langit na bigyan tayo ng pagkain. Ililigtas mo ang mga tao. Ililigtas mo ang buong hukbo. Ang pagkain para sa 100,000 sundalo, lahat ng puntos na meron ay naubos na. Sistema, sabihin mo sa akin, may paraan pa ba para makakuha pa ng puntos ngayon? O kaya, pautangin mo ako kahit ngayon lang. Basta makalampas lang ako sa krisis na to. Matulungan mo akong maabot ang trono. Sumpa ko bilang magiging emperatrice, babayaran kong 10 beses. Ding ding! May agarang request ng utang mula kay Prinsesa Taylor. Paumanhin, kagalang-galang na prinsesa. Maliit lang ang sistemang ito. Ang tanging paraan para makaipon pa ng puntos ngayon ay kailangan ng host ang totoong pag-angat ng estado. Mangyaring magsikap para sa mas mataas na posisyon. Prinsesa? Ako'y prinsesa na nga. Sa kaguluhang ito, asawa ng prince, paano pa ba ako aangat? Ang ibig mo bang sabihin? Anong tinutulala mo dyan? Ako nakikipag-ugnayan lang ako sa langit. Lumabas ka muna. Maghintay ka sa labas ng tolda. Walang pwedeng pumasok. Opo. Sinagot ka na ba ng langit? Papayag kaya ang langit? Nabigyan ako ng kahit isang araw pa ng pagkain? Kahit 3 araw pa lang ang matagalan ko. Prinsipe, naaalala mo pa ba? Kung bakit ako ipinadala ng langit sa mundo? Para baguhin ang magulong panahong ito. Para ipahayag sa lahat. Nakaya rin ng mga babae na bumuhat ng kalahati ng mundo. Para siguraduhin na may sapat tayong gamit para mabuhay ang sundalo natin, para matulungan kang makarating sa kung nasaan ka ngayon, ginamit ko na ang lahat ng tiwala at pabor na binigay sa akin ng langit. Ubos na? Talagang wala na? Ngayon? Ang tanging paraan lang ay magkaroon ng mas mataas na posisyon at estado. Kapag narating ko lang ang pinakatuktok at binuhat ang mas mabigat na kapalaran, doon ko lang uli makukuha ang pabor ng langit. Doon lang ako makakadasal ng himala na kayang isalba ang lahat. Katayuan. Position. Pero binigay ko na sa iyo ang titulong konsorteng prinsesa.
Ang pinakamataas na ranggo dito sa bahay ko pati na sa buong hukbo, maliban sa akin. Ano pa ba ang pwede kong ibigay sa'yo? Prinsipe, may isa ka pang pwedeng ibigay? Ang trono mo? Ang trono? Umar, tandaan mo, huwag kang basta magtitiwala kanino man. Kapag nasa kamay mo lang ang kapangyarihan, doon ka lang talaga ligtas. Gusto mo akong tapakan? Prinsipe, hindi kita pinipilit. Kung hindi mo ako pinagkakatiwalaan, kalimutan mo na lang. Pero pinatay mo na ang baklang yan? May paraan pa ba para umatras ako ngayon? Tiwala ako sa'yo. Ito ang tigreng talisman para sa lahat ng sandatahang lakas. Simula ngayon, ibinibigay ko ito sa'yo. Ang kinabukasan ng Dinastiya Wilson. Nasa mga kamay mo na ngayon. Prinsipe, hinding-hindi kita bibiguin. Pagbati sa prinsesa sa opisyal na pagiging prinsipe. Ikalawa sa isa, higit sa lahat nakakuha ng 500,000 puntos. 500,000 puntos? Talagang malaking panalo yan. Kaya, may sagot na ba ang universo sa'yo? Gaano ba tatagal ang mga pagkain natin ngayon? Kung ipagpapalit mo ang puntos para sa pagkain ngayon, tanga ka. Abangan mo, tatapusin ko tong laban na to sa loob ng 3 araw. Prinsipe, pinatawag mo kami ng late? Dumating na ba ang mga pagkain? Simula ngayon, Taylor, ang bagong prinsipe nyo. Mula ngayon, siya na ang mag-uutos sa lahat ng sandatahang lakas. Prinsipe, ipinapasa mo ang trono sa prinsesa? Niloloko mo ba kami? Narito mismo ang tigreng talisman. Sino pa ang hindi naniniwala? Prinsipe, anong orasyon ang ginamit niya sa'yo kaya mo ipinasa to? Gusto mong ako ang magpasakop sa isang babae? Mas mabuti pang patayin mo na lang ako. Hindi ka gagalaw. General Hilton, pag lumabas ka ngayon, deserter ka na. Pwede kitang ipabitay kahit kailan. Sige, gawin mo kung kaya mo. Tumalik ka. Huwag mong sabihin nilalamangan ko ang babae. Babalik ako kung gusto mo, pero ikaw ang mauuna. Kung matatalo mo ako, babalik ako at kikilalanin kitang prinsipe. Kung maglalaban tayo, dapat patas at harapan. Pwede mo gamitin ang 2 kamay sa laban natin. Ang yabang. Grabe, ang bilis ng mga galaw na yon. Puro iwas ka lang. Para saan ba yan? Tingnan mo nga ang hampas ng general. Yung tagapayo? Isang tama lang, wasak na agad siya. Ano bang meron dyan sa itim na batutang yan? Ngayon lang ako nakakita niyan. Babae pa rin talaga ang babae. Ngayon, papakita ko sa inyo na ang kampo sa mundong to ay hindi basta-basta pinakikialaman ng mga babae. Kaya niyang hawakan talaga ang kuryente gamit ang mga kamay niya. May gusto pa bang sumubok? Mukhang may daya dito ah. Natalo si General Hilton siguro dahil sa sandata niya. Halimaw. Mukhang halimaw talaga siya. Tigilan na ang palaboy-laboy. Sabay-sabay na tayo. General, gising na, dali. Blanco lang ang bala kanina. Sumuway ka ulit sa akin. At sa susunod, buhay mo na ang kapalit. Ako inaamin kong talo ako. Kami. Nangangako kaming magiging tapat kay Prinsipe Umar kahit ano pa mangyari. Ipinanganak siyang mangibabaw sa lahat. Siya lang ang nararapang humawak ng kapangyarihan sa mundong ito. Umar, ikaw lang ang nandito. Huwag ka nang magpormal sa akin. Wala na tayong supply.
Sinar ng Imperial Guards ang ating daanan ng supply. Ang natitirang pagkain natin ay tatagal lang ng isang araw. Ano? Isang araw lang? Ang lintik na emperador na yan. Nagpapaubaya tayo ng buhay natin sa harapan para sa kanya. Tapos ganyan pa ang ganti niya sa atin? Isang araw lang ang pagkain? Ibig sabihin? Pag-umulan, dire-diretso ang malas. Malamang, alam na ng mga espiya ng kalaban na paubos na ang supplies natin. Umatras sila ng 10 milya, nagpatayo ng mga hukay at harang. Kitang-kita ang gusto nila. Gusto nila tayong gutumin. Ibig sabihin, ang mga sundalo natin. Maghihintay na lang dito na mamatay? Hindi ganun ang gusto ko. Kung gusto nilang gutumin ang mga sundalo ko, sila naman ang palalasan kong ng sariling gamot nila. Ang ibig niyong sabihin, kukunin natin ang kanila. Ang supplies ng kalaban ay naipon lahat. Sa likod ng main camp nila, matindi ang mga bantay. Kahit gusto nating mang-atake ng biglaan, paano tayo makakadaan sa harapan nila? Kahit makalusot tayo, aabutin pa tayo ng 2 araw. Para magbalik-balik, paano tatagal ang mga sundalo natin ng ganun katagal? Tama. Strategist. Sorry, Kamahalan. Maganda ang plano. Pero hindi nito malulutas ang problema natin ngayon. Naiintindihan ko ang mga alalahanin ninyong lahat. Langit sa itaas, lupa sa ibaba na saksi, ang tadhana ng dinastiyang Wilson. Nasa binggit ng kapahamakan. Ngayon, sinasaklaw ng traitor ang araw, ang mga tiyan ng sundalo natin ay walang laman. Buhay ay nakabitin. Nagsusumamo kami sa langit, nakaawaan ng matapat at matapang. Bigyan kami ng himala, at iligtas ang kapalaran ng dinastiyang Wilson. Sistema, oras na. Ang kabayong ito ay sugo mula sa itaas. Dahil dito, kaya nating lampasan ang panganib sa kalahating araw, makukuha natin ang supplies nila. At makakabalik tayong ligtas na tagumpay. Guys, tapos na ang oras. Sumunod kayo sa akin. Tara, kunin natin ang pagkain. Utos yan ng prinsipe. Kunin niyo ang mga gamit. Umar, akyat ka dito. Bilisan nyo. Tigilan nyo ang pakabagal. Kapag na-late ang mga nasa unahan sa pagkain nila, lagot kayo sa akin. Grabe, bumabagsak na ang araw. Halimaw. Hindi ako makakita. Mata yon ng halimaw. A take. Takbo! Pagkain. May pagkain. Dalhin nyo lahat pabalik, kahit ang kaliit-liitan. Walang dapat maiwan. Putik talaga. Siguradong gumapang pakyat dito ang supply na convoy. Alam mo ba kung anong oras na ngayon? Nagugutom pa rin ang mga sundalong nasa labas. Ni tubig, wala na silang mainom. Kapag hindi dumating agad ang convoy ng supply, hindi na natin kailangan ng hukbo ng Wilson para umatake sa atin. Tayo-tayo na lang ang babagsak. Ulat. General, masamang balita. May nangyaring masama. Yung mga pagkain natin. Ninakaw lahat ng hukbo ng Wilson. Anong sabi mo? Kalokohan yan. Nagugutom na rin ang hukbo ng Wilson ilang araw na. Halos hindi na nga makatayo. Paano naman nila? Nalusutan ang likuran natin para agawin ang supply? Magsalita ka. Kapag nagsisinungaling ka, kahit konti lang, ako mismo ang magbabalat ng buhay mo. Totoo, General. Parang asong bakal na halimaw ang tumira. Hindi tinatablan ng talimo bala. Ang bilis-bilis pa, parang kidlat. Bigla na lang lumusob mula sa ulap ng hamog. May nagliliwanag pa ng mga mata, parang araw. At ang ugong niya, mas malakas pa sa kulog. Yung mga tauhan nating nagbabantay sa supply, ni hindi nila nakita kung anong tumira sa kanila, bigla na lang nabundol at napabagsak. At yung mga kariton natin ng supply. Lahat ng mga kariton, hinila lahat ng halimaw papalayo. General, tama ang ulat ng espiya. Hindi ito kasinungalingan. Ang mga pagkain natin hindi natatagal ng kalahating araw. Kapag kumalat ang balita, siguradong magkakawatak-watak agad ang buong hukbo. Ngayong ganito na, dapat umatras na agad tayo, iligtas ang natitirang lakas. Iyon ang pinakamatalinong diskarte. Umatras? Ang mahalagang kuta na ito. Sa kuta na to, nagugutom ang hukbo ng Wilson ilang araw na ni hindi nila malampasan ang pader ng lungsod.
Ngayon gusto mo mag-urong tayo? Hindi ko matanggap yan. Kahit swertihin pa sila at nanakawan tayo ng pagkain. So ano ngayon? Isang araw pa ang gugugulin nila para madala iyon pabalik sa kampo nila. Ipalabas ang utos. Tipunin lahat ng sundalo natin. Salakay ng buong lakas ang kuta. Bago pa sila makabawi, gapiin natin ang lungsod na to. Wala nang supply ang kalaban. Dalawa na lang ang pwedeng gawin ngayon. Tumakbo ng nagmamadali o lumaban hanggang mamatay, parang mga hayop na nasira. Ipaabot ang utos na mag-setup ng kampo at magluto. Hayaan mong makakain ng mabuti ang mga sundalo. Maghanda para sa harapang labanan. Babagsak natin ang kalaban sa huling labang ito. Kampante kayo sa amin, Prinsipe. Pagbusog at ready na ang mga tao natin. Wala nang laban ang mga Belrith na yan. Sistema, linisin lahat ng puntos. I-redeem ang maximum na suporta ng firepower. Oh, Prinsipe Umar, natapos na ang redemption. Ano na naman ang mga to? Tulungan mula sa langit. Dito sila para tulungan tayong ubusin ang kalaban. Pumili ka ng sandata na bagay sa'yo. Umar, kaya mo bang sumagupa laban sa akin? Tingnan natin kung sino ang mas mataas ang score sa mga pader ng lungsod ngayon. A take. Walang dapat maiwan na buhay sa lungsod. A take. Putok, ipadala sila sa kabilang buhay. Ano ba yung hayop na yan? Atras, bilis. Huli na para tumakbo. Mahal na hari. Mahal na hari. May mahalagang bagay si Alan na kailangang pag-usapan. Ang sagwa naman ng atmosfera. Papasukin siya. Ipatawag ang punong ministro. Mahal na hari, may nangyayaring mali. Ibinigay ba ni Umar ang agimat ng tigre? Hindi niya ginawa. Ibig sabihin, tinalo siya ng hukbo ng kaaway. Hindi rin. Hindi iyon ang nangyari. So nagpasakop siya? Sa totoo, yung kaaway ang nagpasakop. Ano? Hindi ako makapaniwala. 10 araw pa lang ang nakaraan. May 100,000 sundalo ang kaaway at tinalo silang lahat ni Umar? Si Taylor ang nagdala sa tabi ni Umar. Walang nakakaalam kung anong paraan ang ginamit niya. Ninakaw niya ang mga supply ng kaaway. At mula sa 100 metro, pinaputukan at pinatay ang komandante ng Belrith. Walang nasawi sa sarili nilang hukbo, tuluyang umurong ang hukbo ng Belrith. Tapos na tayo. Ayan na, tapos na lahat. Pinutol ko pa ang supply ng pagkain nila. Susunod, siguradong pupunta sila sa palasyo para kunin ang buhay ko. Mahal na hari, hindi naman ibig sabihin na ganun agad. Anong ibig sabihin? Mahal na hari, naaalala mo ba si Taylor na laging kasama ni Umar? Paano ko makakalimutan? Siya ang sumira ng binti ko. Narinig ko itong malaking tagumpay laban sa kaaway dahil lahat sa kanya. Ibinigay na ni Prinsipe Umar ang pamumuno at trono sa kanya. Ano? Hindi ako makapaniwala na hindi lang siya mahilig sa lalaki. Napakabobo pa niya. Kung alam ko lang na ganito kadali, hindi na sana ako nagpakahirap. Pero, yung Taylor na kasama ni Umar, hindi pala lalaki. Babae pala siya. Babae? Hindi basta-basta ang babaeng yan. Nagpanggap siyang lalaki. Sumali siya sa hukbo kapalit ng ama niya. Napahulog niya si Prinsipe Umar. Pinamunuan niya ang buong hukbo at siya lang mag-isa ang tumalo sa mga kalaban. Sa lahat ng iyan, paano nga ba magagawa ng isang babae? Lahat ng yon, labis ang ambisyon niya. Kaya kung makuha ko siya sa panig ko, bakit ako matatakot kay Umar? Mahal na hari, tunay po kayong matalino. Eksakto, yun din ang iniisip ko. Kaya, may plano ka na ba? Sa dulo, ang pinakamahalaga sa babaeng ito ay kapangyarihan at posisyon. Sa buong mundo, sino ba talaga ang may pinakamalakas na kapangyarihan? Siyempre, kayo, mahal na hari.
At sa mga babae, sino ang pinakamakapangyarihan? Ang reyna. Kung gagawin niyo siyang reyna, hindi ako naniniwala na mananatili siyang tahimik sa tabi ni Umar. Tama. Walang babae sa mundo na tatanggihan kayo, mahal na hari. Ipalabas na ang utos. Tanggalin si Reyna Shelton sa trono. Ihanda ang 10,000 gold bars. Magpadala ng alok ng kasal sa pamilya Young. Opo, mahal na hari. Kung maglakas loob si Umar na lumaban, babae niya, hukbo niya lahat yon, mapupunta sa akin. Umar, umatras na ang mga kalaban. Ibabalik ko na sa iyo ang trono. Mas bagay na bagay sa iyo maging Prinsipe Umar kaysa sa akin. Pagkatapos ng napakaraming taon ng laban, sawa na talaga ako. Parang ang sarap mabuhay sa likod ng eksena. Hindi ka ba natatakot na masabihan kang palamunin? Bakit ko yun papansinin? Kahit palamunin pa ako naman ang magiging pinakamataas na palamunin sa buong bansa. Handa na ang lahat. Bukas, sasalakayin natin ang palasyo. Kung papatayin natin ang emperador, paano natin hahatiin ang trono? Pumunta ako dito para tapusin ang kaguluhang ito, para ipakita sa buong mundo na kaya ring humawak ng kapangyarihan ng mga babae. Ikaw ang nararapat na umupo sa trono. Simula pa noong dinastiyang Wilson, wala pang naging babaeng emperador. Hindi ko akalaing si Umar ay magiging handang ipasa sa akin ang trono. Pero sa kasaysayan, wala pang babaeng naging pinuno. Hindi ka ba natatakot na kamuhian ako ng lahat? Sino bang nagsabing mas mababa ang babae kaysa lalaki? Ang talino, tapang, at ambisyon mo, malayo ang lamang sa karamihan ng mga lalaki. Sisiguraduhin kong mawawala ang lahat ng chismis tungkol sa'yo. Hindi ka ba natatakot na kapag ako'y naging emperador, magkakaroon ako ng maraming asawa at mapupuno ng 1,000 gwapong lalaki ang palasyo? Anong ginagawa mo? Ginagampanan ko lang ang trabaho ko. Tinitiyak ko lang na hindi mabighani ang inyong kamahalan sa ibang lalaki. Lindsay ka, Emperador? Ibigay mo na ang trono. Baka sakaling pagbigyan pa kita mabuhay. Taylor, ilagay mo na yung hawak mo ngayon na. Tay, anong ginagawa mo dito? Kamahalan, hindi ko naalagaan ng maayos ang anak kong babae. Karapat-dapat lang ako sa pinakamabigat na parusa. Taylor, bakit hindi ka lumuluhod? Ayos lang. Ang galing ng nagawa ni Taylor para sa bayan. Hindi na kailangang lumuhod. Pwede ka na ring tumayo. Salamat po, kamahalan. Ano bang kalokohan ang pinaplano ng emperador na to? Kahit nagpakalalaki pa si Taylor at sumali sa hukbo para sa tatay niya, malinaw na tapat siya sa pamilya niya. Hindi ko na siya papanagutin. Tunay siyang babae na kasing husay ng kahit anong lalaki. Taylor, dahil pinangunahan mo ang tagumpay laban sa kaaway, karapat-dapat kang kilalanin ng pinakamataas na parangal. Bibigyan kita ng gantimpala. Bilang Emperatrice ko. Emperatrice? Taylor, biyayang galing langit ito para sa'yo. Bakit di mo pa pinapasalamatan si kamahalan? Kamahalan? Pinatay ko ang mga guwardiya nyo, binalik ko ang binti ninyo, at sumugod pa ko sa palasyo na balak kayong patalsikin. Gusto nyo pa rin ba talaga ako maging Emperatrice ninyo? Nakakatulog ba kayo ng maayos sa gabi? Alam ko naman na pinasunod kayo ni Umar. Basta pumayag ka lang maging babae ko, lahat ng kasalanan tulad ng rebellion, pagtaksil at pagpaslang, sa kanya ko na lang ipapasa lahat. Paano kung tumanggi ako? Ang pagiging Emperatrice ang pinakamataas na parangal sa bansa. Sino pa ba ang makakapag-alok sa iyo ng higit pa doon? Uupo na lang ako sa trono na yon mag-isa. Tulungan niyo kami. Inatake si kamahalan. Pakinggan ninyo ang utos ko. Simula sa araw na ito, ako, Taylor, ang pinakaunang babaeng namuno sa kasaysayan ng dinastiyang Wilson. Ang sumunod sa akin ay uunlad. Ang susuway ay mawawala. Ikaw, bruha, ikaw ang pumatay sa emperador at nag-agaw ng trono. Nilabag mo ang lahat ng tama. Wala kang galang sa batas ng mundo. May gusto pa bang mag-sermon sa akin tungkol sa tradisyon? Ipamahagi ang utos ko.
Nasaan ang komandante ng mga gwardiya ng palasyo? Kamahalan, narito po ako. Ipalak agad ang lahat ng 9 na gate ng lungsod. Sino man ang magtangkang pumasok at sino man ang magbalita ng nangyari, pitayin agad sa harap ng lahat. Naiintindihan po, Kamahalan. Prinsipe Umar, Kamahalan. ikaw ang mamuno sa mga tao mo. Kung may magtangkang lumaban, bitayin ka agad sila. Simula ngayong gabi, ang mga tao lang ang pwedeng natili. Naiintindihan po, Kamahalan. Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay ng matagal! Maaari ka nang bumangon. Maraming salamat po, Kamahalan. Pinabati ko po kayo, Kamahalan, sa matagumpay ninyong pag-upo sa trono. Nakamit mo na ang 10 milyong puntos. Bukas na ang lagusan ng panahon. Lagusan ng panahon? Ibig bang sabihin nito, makakabalik na ako sa dati kong mundo? Opo, Kamahalan. Para masiguro ang pagtagal ng dinastiyang Wilson, mananatiling bukas ang lagusan ng panahon sa loob ng 1 taon. Sa panahong ito, pwede mong palakasin ang iyong pamumuno. Ibig sabihin pwede akong pumiling hindi na bumalik? Alam mo, Kamahalan, nasa inyo ng lubos ang desisyon. Ngunit paalala lang, kapag nagsara na ang sistema, hindi ka na makakabalik sa dati mong mundo. Imperatress na ako ngayon. Sino pa ba ang gugustuhing bumalik sa pagiging wala lang? Halihim ng estado para sa mga seremonya. Andito na ako. Ihanda mo kaagad ang opisyal na kautusan. Ipalaganap mo ito sa buong bansa. Simula noong ako ay naupo sa posisyon, lahat ng mamamayan ng ating bansa, pwede silang magtayo ng negosyo, sumali sa pagsusulit para sa pampublikong serbisyo, pumasok sa sandatahang lakas, at maglingkod sa pampublikong tanggapan. Pantay silang poprotektahan ng batas, at pareho silang may pananagutan. Wala nang paghahati-hati batay sa katayuan. Ang talento na lang ang mahalaga. Ito ang una kong pambansang polisiya. Sa loob ng 3 araw, gusto kong maikalat ang mensaheng ito sa buong bansa. Mahal na hari. Pero, ang mga lumang tradisyon. Ayon po sa utos ninyo, aasikasuhin ko kaagad. Tapos na ang pulong ngayon. Pwede nang umalis. Bilang ng oras, 12 oras. Hindi pa nagpapahinga ang mahal na hari. Nag-aalala po ba kayo tungkol sa bagong polisiya? Iniisip ko lang, anong kulay kaya dapat? Ang bansang ito? Ang utos mo 1 taon na ang nakalipas, binigyan na ng pinakamaliwanag na kulay ang bansa. Naguluhan noon si Umar tungkol dito. Pero matapos pag-isipan, humanga lang ako sa iyo. Ang pananaw ng mahal na Ginoo lagpas pa sa kahit kaninong lalaki. Umar. Sa loob ng 1 araw, makakauwi na ako. Sa totoo lang, nagsisimula na akong mag-miss sa bahay. Parang hindi totoo ang lahat dito. Ako sasama akong umuwi sa'yo. Minsan lang ang biyahe papunta doon. Kung hindi ako makabalik sa loob ng 1 araw, hindi na ako makakabalik kahit kailan. Pwede bang huwag ka munang umalis? Kailangan kita. Kailangan ka rin ng bansa. Hintayin mo muna. Gagawa ako ng isang pahayag. Kung matapos ang 1 araw, umalis ako, ikaw ang magiging bagong pinuno ng imperyo ng Wilson. Anong ginagawa mo? Kahit labagin ko pa ang utos mo, hindi ko hahayaang umalis ka. Sa buhay na to, ikaw lang ang pinuno kong sinusunod. Kung pipiliin mong manatili para sa bansang to, handa akong maging matibay mong sandigan. Kung pipiliin mong umuwi, sasamahan kita para makita kung ano na ang hitsura ng ating bayan. Hindi kakayanin ng bansa. Kung na mawala ka, tungkol sa pag-uwi. Pag-usapan natin yan pagkatapos ng gabi. Countdown, 8 oras. Countdown, 10 minuto. Iniuulat ko, mahal na pinuno, nagpadala na ng balita ang lahat ng lalawigan, tumatakbo na ang mga gawaan para sa kababaihan at mga paaralan ng kababaihan sa mahigit 100 lugar. Sa mga rutang pangkalakalan, maraming negosyanteng babae ang naroroon. May mga hadlang pa rin, pero lumalakas na ang suporta ng mga tao at hindi na mapigilan. Mahal na pinuno, magandang balita mula sa Hilagang Hangganan. Ang Fendora Battalion, pinamumunuan ni General Vicky Anderson, gumamit ng bagong paraan para durugin ang natitirang kalaban na kabalyeriya. Malaki ang nasamsam na yaman dahil ito sa mga bagong patakaran ng mahal na pinuno. Magaling.
Italaga si Vicky bilang pinuno ng Hilagang Hangganan. Magpalabas ng utos para parangalan ang lahat ng sundalo ng Fendora Battalion. At utusan ng kagawaran ng tauhan at kagawaran ng mga seremonya na bilisan ang paggawa ng patakaran para sa eksaminasyon ng kababaihan sa serbisyo sibil. Sa susunod na tagsibo, gusto kong makita ang mas maraming magagaling na kababaihan dito sa bulwagang ito. Matalino ang mahal na pinuno. Mahal na pinuno, iniuulat ko, malapit nang magsara ang lagusan sa oras. Kailangan mong magpasya ngayon. Pabalik ka ba o mananatili rito? Countdown. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Tapos na ang oras. Kailangan mo nang pumili. Pinipili ko.